Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong napakagandang balita po sa kampo po sa ating Vice President na talagang kinatigan po ng Korte Suprema ang Vice President, lalong-lalo po sa kanyang impeachment na ginawa po ng Kongreso. Mga kabayan, naglabas na po ng desisyon ng Korte Suprema at pumapabor po sa ating Vice President. Dahil alam naman po natin na talagang basura ang impeachment. Ito po, napakagandang desisyon po ng Korte Suprema at pakinggan din po natin si Atty. Guanzon, mga tambay. Dahil napakaraming paglabag sa konstitusyon ang ginawa po ng Kongreso. Paglabag sa proseso ng impeachment, lalong-lalo po sinasabing paglabag sa konstitusyon po ng ating bansa, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang magandang balita at komentuhan po natin at isunod po natin si Atty. Guanzon. Maganda rin po ang kanyang paliwanag dito po sa ginawa ng sinasabing tambaluslos ng Vice President, mga tambay. Ibang klase itong mga ito. Ngayon, sino kaya ngayon ang mga may mukhang mga hiyaharap pa kaya ito sa mga Pilipino? Pagkatapos ubusin, walang hiyain, ang ating pera, ibang klase po mga kabayan. Malugod na tinatanggap ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ito ay matapos ideklara ng Korte na laban sa konstitusyon ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa paglaban sa one-year bar sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution. Sa inilabas nilang pahayag, sinabi nito na pinagtibay ng desisyon ng Supreme Court ang kanilang paninindigan ng ika-4 na impeachment complaint ay may depekto. Bukod dito, ang unanimous decision ay nagpakitang sinusunod ang batas at nagpatibay sa constitutional limits laban sa pang-aabuso sa impeachment process. Handa rin nila ang defense team na tugunan ang mga aligasyon sa tamang panahon at sa angkop na forum. Sanay na sanay naman po talaga silang hindi sumunod sa proseso ng batas. Hindi po ba? Ang pinsan lang po ba hindi sumusunod sa proseso ng batas? Lalong-lalo yung mga paglabag sa konstitusyon natin. Ganoon din naman po ang pinsan, ang Pangulo. Kaya po mga tambay, dito po sa nakikita po natin ito. Yan po si tambaluslos lang po yan. Si tambaluslos pa lang po yan mga tambay. Paano pa yung ginawang paglabag sa proseso ng batas ng Pangulong Marcos, lalong-lalo po sa ginawa niya pagtataksil at paghuhudas sa isang Pilipino at sa ating soberenya, ang pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Nagpapasalamat po tayo sa Supreme Court at hindi po ito yung sinasabi pong nababayaran at nasusuhulan at nananatiling may piring ang ating hustisya, mga tambay. Napakagandang balita po yan. Sana lumabas na rin po yung desisyon ng Korte Suprema sa ginawa po na petisyon at question ng pamilya Duterte sa ginawa po ng gobyerno sa pagdakip sa dating Pangulong Duterte. Sana po magbigay na rin po ng desisyon ng Korte Suprema. At syempre po, ganun din po ang Ombudsman. Sana po lumabas na rin po yung mga desisyon lalo-lalo po ng Korte at ng Ombudsman sa dating Pangulong Duterte sa pagdakip ng mga matitindi po itong mga dumakip na ito. Mga bayan, hindi po ba? Bago po natin ituloy, komentuhan muna natin at syempre po, pakinggan muna natin si Atty. Guanzon, mga tambay. Welcome back to RE Maganda rin yung pahayag ni Atty. Guanzon Question of the day. Kaya maganda pakinggan. Ayan na. Dineclare na lang. Ito, pakinggan natin. Maganda po pakinggan po natin dahil alam po natin magaling na abogado rin po si Atty. Guanzon. Mga bayan, magandang pakinggan po ito. Ayan na. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, gaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang,
sa isang taon bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagpa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat mo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Anong nangyari sa 3? Anong mga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin may Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayong mga haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority, mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at dun sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta, hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yun? Yung pang-4 bago yan pinirmahan ng mga sumangayon? Hindi na po sumagot. Yan ang problema. Kung ang ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay, kayo ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayaw sumagot sa Supreme Court. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Ba ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagdagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Yan po mga tambay. Pakapala na lang naman po kasi ng mukha yan. Sanay naman po sila dyan Mula po nung sila po inanungkulan, ano po ba nakuha natin na magagandang mga pinagagawa nila? Sige nga, mga kabayan, meron po ba kayo nakita magagandang ginawa? Nagtataka nga lang tayo Nagtataka lang po tayo mga kabayan. Nananatili pa pong speaker yan. Sa dami po ng ginawang paglabag sa batas, sa konstitusyon natin. Di ba? Hindi natin alam, napaka-special po, no? Napaka-special po ng speaker na tinatawag na Tambaluslos. You know? Dito po, mga kabayan, nasayang po. Marami pong nasayang na pera dito ang taong bayan. Ang pera po ng taong bayan, umano, isang damukal po ang nasayang na hindi po napunta sa mga proyekto. Hindi kaya. Nakakalungkot. Binuhusan po nila ito ng salapi ang ginagawa nilang pagpapabagsak sa Vice President. Hindi po ba? Nakakalungkot. You know? Yung pera na dapat nailagay sa magagandang proyekto, malalaking proyekto, katulad po ng dinadanas po natin ngayon na pagbaha sa buong Pilipinas, sa ating bansa, Luzon, Visaya, Mindanao. Nagsasakripisyo tayo. Pero, yung pera natin na dapat ilaan sa mga proyekto, malalaking proyekto, inilaan po sa kanilang pinakamalaking proyekto nila. Ang pabagsakin lamang ang Vice President gamit po ang sinasabi nilang impeachment. Kahit,
Pakapalan na lang ang muka. Talagang sanay na sanay pong gaguhin, tarantaduhin at walang hiyain ang mga Pilipino umano. Ginagawa pong bobo tanga ang mga Pilipino. Itong mga mambabatas na ito. Ano tingin nyo sa mga Pilipino? Itong mga mambabatas na ito. Lalo-lalo yung mga pumirma. Hindi naman po lahat. Dahil marami pa po kahit papaano may natitira pong matitinupang mga mambabatas natin. Lalo-lalo po yung maalam, marunong sa batas. Naturingang abogado pa naman ito. Abogado to, speaker na ito eh. Pero siya yung mismo. Siya mismo lumalabag sa proseso ng batas. Labag sa konstitusyon, sanay na sanay. Sinasabi na nga ang rules of impeachment, isa lang ang kailangan para ma-impeach mo ang bawat impeachable na tao sa gobyerno, sa sangay ng gobyerno, katulad ng Vice President, President. Di ba? Comelec chairman. Yan mga impeachable eh. Di ba? Yung ombudsman, I think. Kasama rin po yata yan. Di ba? At yung Chief Justice, mga kasama po yan eh. Yung COA, mga impeachable po yan eh. Ang hindi po yata impeachable, itong Senado, itong Senate President, at itong House of Speaker. Hindi po yata kasama sa impeachable yan kung hindi po nagkakamali ang inyong kabayan. May protection po yung mga yan. May protektado po ng batas nila yan, mga tambay, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, mga kababayan. Yan po ay po pwede lang po yan sibakin o tanggalin ng ombudsman kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod sa ombudsman. At kakasuhan po yan ng isang damukal kung halimbawa may mga paglabag, lalong-lalo po may mga korupsyong malalaki. Kaya lang, iimbestigahan po ba ng ombudsman ngayon yan? Lalo na kung ang ombudsman ay malapit na rin po magretiro. At ang papalit na ombudsman ay kaalyado pa at ang pangulo pa ang magtatalaga. Hindi po ba? At yung sinasabi nga po natin, mga katambay, grabe. Dapat pong kasuhan ito. Sila po ngayon ang dapat kasuhan. Hindi po ba? Itong mga pumirma, dapat po ito kasuhan. At lalo-lalo po ang speaker, dapat po ito kasuhan sa ombudsman. Di ba? Dapat ito ay imbestigahan ng ombudsman. Dahil mismo, napakatibay na po ng ginawang desisyon ng Korte Suprema. Kataas-taas ang Korte Suprema na po ang nagdesisyon na napakarami nilang nilabag. Labag sa konstitusyon natin ang ginawa nitong House of Representatives sa pangunguna po ng Speaker. 4 nag-file ng impeachment. 4. Ano na nangyari? Sa una, sa pangalawa at sa pangatlo. Una-una, isa lang ang kailangan. Di po ba? Napakarami pong ground itong kongreso na ito. Napakaraming ground na dapat po ito ay makasuhan, makulong hanggat maaari ikulong pag napatunayan napakarami nilabag sa ating konstitusyon itong mga mambabatas na ito. Lalong-lalo yung mga pumirma. Kauna-unahang pumirma dyan, yung anak ng Pangulo. Siya po ang kauna-unahan dyan na pumirma, si Sandro Marcos. Dapat po imbestigahan yan. Kaya nga po tinatanong ni Atty. Guanzon, di ba? At tinatanong ng Korte Suprema, hindi lang si Atty. Guanzon, pati ang Korte Suprema, nabasa ba ng mga congressman yung impeachment, yung ika-4 na impeachment nila, nabasa man lang ba ng mga congressman na pumirma? 200 plus yan. Nakita niyo po, mga bayan, ang pinagagawa sa ating kawalangyaan nitong magpinsa na ito umano. Hindi po ba? Magkano po ang pumutok para lang daw mapapirma yung mga yan? Sabi po ni Congressman o Representative Toby Tiangco, magkano po? 150 million ang umuugong po dyan umano para po sa impeachment. Yung ika-4 na impeachment ang sinunod nila. Hindi yung una, hindi yung ikalawa, at lalo-lalo hindi yung ikatlo. Ika-4 pa.
At ang tanong, nabasa ba ng mga pumirma yung ika-4 na impeachment kung talagang ito po ay, mayroong sapat na basihan, ebidensya? Kahit sabihin mo nabasa ng mga congressman yan, hindi pa rin po. Labag pa rin po sa konstitusyon natin, sa proseso ng impeachment. Hindi mo pwedeng i-shortcut, mga kabayan. Ang unang impeachment ang masusunod. Yung una. Hindi po ba? Kaya dito po, mga kabayan, yung sinasabi nga po ni Atty. Guanzon, mga kabayan, ano na nangyari sa gobyerno natin mula nung pumasok ang magpinsa na ito. Puro po sablay, puro paglabag sa ating batas, sa ating konstitusyon ang ginagawa po ng magpinsa na ito. Kaya po yung sinasabi nga po natin, mga kababayan, pakapalan na lang mukha. Pakapalan na lang. Kahit napakarami na po, napakarami na natutuklasan sa magpinsa na ito. Sari-sari na po, anomalya, korupsyon, paglabag sa proseso ng batas. Sari-sari na po. Pero nananatili pa rin po sila dyan. Kaya nga po nagtataka tayo, mga kababayan Nasaan na ang ating men in uniform? Nasaan na ang men in uniform? Mismo, itong gobyerno na ito hindi na sumusunod sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Hindi na sumusunod ang House of Speaker. Ito rin po, sana lumabas na rin po ang desisyon ng Korte Suprema sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Itong ginawa ng Pangulong Marcos. At sana rin po maglabas na rin po ng final decision ang ombudsman dito sa mga dumakip, nagsabwatan sa pagdakip po nila, kidnapping ang findings ng Senado dito sa ginawa nila. Lalo-lalo itong napakatapang na naghahamon ng boxing. Yung naghahamon ng boxing na ubod ng hambog umano. Napakatapang umano. Kala mo kilinis-linis ng kanyang pagkatao. Sa kabila na isinusuka siya ng majority ng Pilipino. Hindi katanggap-tanggap ang kanyang pagiging PNP Chief General. Hindi po ba? Nananatiling kala mong walang ginawang paglabag sa ating konstitusyon, walang paglabag sa proseso ng batas itong general na ito. At ngayon tinatangkilik pa ng isang damukal na media. Akala mo sila pa yung matapang. Mga kababayan, ibang klase itong mga tao na ito. Ginagamit pa ang baha, mga kababayan. Talagang ang media. Ganyan po. Kasi nga po ang media sa atin nagagamit din po umano. Nabobobo rin po kasi ang media. Alam naman po ng media yan. Matatalino naman po ang media. Di ba, nag-aaral po yan? At yung sinasabi nga nila, dapat daw po kapani-paniwalaan ng media. Di ba, yan lagi na sinasabi. Mas dapat paniwalaan ng media, lalo-lalo pagka ito'y nagpapahayag sa taong bayan. Bakit pinag-ubra ng media ito? Alam naman nila, may mga alam yan, na ang ginawang proseso sa impeachment ng Vice President ay napakaraming paglabag sa konstitusyon. Pero, ano po ang ginawa ng media natin? Ang mainstream media natin, ano po ginawa? Kinagat ng kinagat, di ba? At ibinalita ng ibinalita na talagang ang ginagawa ng Kongreso ay tama at naaayon sa saligang batas sa ating konstitusyon. Hindi po ba? At talagang binira nila ng binira ang Vice President. Pinasama nila ng pinasama umano ang Vice President. Lalo-lalo po ang karamihang mainstream media umano. Grabe po. Ganon din po sa social media. Ngayon, gago na lang po ang Senado ngayon. Tarantado na lang, gago umano ang Senado. Pag sinunod pa po nila yung katarantaduhan at kagaguhan at napakaraming paglabag sa konstitusyon natin, ang Kongreso. Gago na lang po ang Senado. Pag ginawa pa po nila yan at itinuloy pa nila ang impeachment na labag na mismo sa konstitusyon natin ang ginawa nilang proseso. Tarantado na lang po at mga gago na lang ang mga senador pagka itinuloy po nila yan. Kahiya-hiya sila.
Kaya nga sinasabi ni Atty. Guanzon, ibang klase, meron tayong speaker ngayon. Democratic ang ating bansa. Sa Amerika, na dyan natin halos kinopya ang ating saligang batas. Sa Amerika natin halos kinopya ang ating batas. Pero, yun nga sinasabi ni Atty. Guanzon, yung mga taong gobyerno ng Amerika sumusunod sa Korte Suprema. Pag sinabi ng Korte Suprema, sagutin mo kami, sumasagot lahat ang taong gobyerno sa Amerika. Bakit dito sa Pilipinas? Magmula nung may umupo na may issue ng pulburon, bangag ang issue. Yung kanilang sinasabing binagong ang Pilipinas. Mas matalino, mas makapangyarihan pa sila sa Korte Suprema. Lalong-lalo po ang speaker. Hindi sumagot at ayaw sagutin ang mga katanungan ng Korte Suprema ng ating mga justices. Bakit kaya? Ibang klase, no? Itong klaseng mga taong gobyerno na ito na sinasabi mo na maglilingkod sa atin at sila mismo yung gumagawa ng batas pero sila kauna-unahang hindi sumusunod sa batas. Yung mga ginagawang batas at ipinatutupad na batas ayaw nilang sundin at napakatapang pa, makapangyarihan pa. Kaya nga pa mga kababayan, yung sinasabi natin madalas at sinasabi rin po ni dating Pangulong Duterte, ang lahat po ay may hangganan, walang forever. At ngayon, excuse me po, ang natutuklasan po ng taong bayan, isang damukal po na korupsyon. Ang natutuklasan po ngayon ng taong bayan ay isang damukal na korupsyon nila. Napakaraming issue na korupsyon. Magmula sa Pangulo, sa mga senador, lalong-lalo na sa Kongreso, sa pangunguna ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Isang damukal na issue ngayon na lumulutang. Kauna-unahan na po ang flood control. Wala po ba dyan makakasuhan at wala po ba dyan mai-impeach? Isa lang na impeachable o isa lang impeachment na i-file. Makatotohanan na po. At siguradong may mai-impeach. Sa dami po ng issue ng korupsyon, isa lang, flood control pa lang, may matatanggal na sa kapangyarihan. Hindi po ba? Sana mga kabayan, itong pagpasok ng 20 Congress, meron po sanang tumayong mga mambabatas na may bayag, may yagbols, mag-file na po ng impeachment. Dahil ang totoong magnanakaw sa ating bansa, ang mga totoong mga buhaya sa ating bansa, nabubulgar na po sila. Kahit hindi mo pangalanan, nakikita na po ang kanilang mga pagmumukha umano. Kahit hindi mo nabanggitin ang pangalan. Lutang na lutang po. Mapagkikita mong madalas sa mainstream media ang mga magnanakaw na ito umano sa ating bansa. Isang damukal po yan. Kaya nga tuwan-tuwa sila eh. Tuwan-tuwa po sila. Lalo-lalo po itong bumaha kasi lumutang po sila lahat eh. Di ba? Lahat po sila ay lumutang ang mga buhaya umano sa ating bansa. Naglutangan po sa baha. Kaya nga po nabunyag ang kanilang mga korupsyon. Nasaan ang mga flood control na inubusan at ginastusan ng trilyon. Pagka itinotal mo ang pinondo nila, trilyon ang lalabas sa dami ng pondo na nakuha sa taong bayan dito sa flood control. Di po ba? Kaya nga nabunyag silang lahat eh. Dahil bumaha ang Pilipinas. Ngayon, naglutangan ng mga buhaya. Naglutangan. Bakit? Hinahanap ng mga Pilipino. Lumutang sila ngayon. Dahil mga buhaya, na pagkikita po, nakalutang. Ang nakalutang po ang kanilang mga proyekto. Kaya po nabunyag mga tambay. At matagal na po dapat yan. Magmula po nung sinabi ng ating Vice President, wala pong nag-imbestiga sa kanila. Di po ba? Laganap ang korupsyon nila. Ayon sa Vice President, 2 tao lang ang kumukontrol ng pera at pinangalanan din po niya ang First Lady. Hindi po ba?
isang damukal ang issue nila. Korupsyon, pulburon, paglabag sa konstitusyon, paglabag sa proseso ng batas, at isang damukal na pamumulitika. Ngayon, mga tambay, abangan po natin. Abangan po natin ang mga buhaya. Kung ano po ang isasagutin ng mga buhaya. Ang mga buhaya po ba ay kukwestiyonin po ba nila ang kataas-taasang Korte Suprema dahil hindi po pumabor sa kanilang desisyon, lalong-lalo po na sa institusyon po ng Kongreso, dahil diyan po sumablay at napakaraming paglabag sa ating konstitusyon ang ginawa po nila diyan. Ano naman kaya ang kukwestiyon nila? Ano naman kaya ang kanilang katwiran diyan? Paano naman po kaya nila pasisinungalingan na mismo ang speaker ng Kamara ay hindi sumasagot sa mga tanong ng Korte Suprema? Kailan naging tama ang Kongreso at kailan naging tama ang isang speaker ng tambaluslos kung hindi ka sumasagot sa mga tanong ng Korte Suprema? Sige nga. Tama po ba yun? Kaya itong mga tao na ito, dapat po ito tamaan. Tamaan po sana ito. Ito po, lalong-lalo po itong speaker. At ganun din po ang pinsan dahil pinag-uubra niya ang ganitong klase sa kanyang gobyerno. Ganitong klase, napakaraming issue ng pamumulitika, paglabag sa konstitusyon, at napakaraming issue ng korupsyon, lalong-lalo na yung 2025 national budget. Ano na nangyari dyan? Sana po, desisyonan nyo na rin po yung Korte Suprema para po tuluyan ang malantad sa taong bayan yung ginawa nilang impeachment at yung ginawa nilang budget sa 2025. Tuluyan na po silang malantad ang kanilang mga tunay na mga pagkatao, kung anong klase po silang mga politiko at kung anong klase silang mga lingkod bayan sa bansang Pilipinas. Sana po tugunan nyo po yan, Korte Suprema. At napaka-importante po sa taong bayan yan dahil pera po namin ang nauubos nila umano. At sana isabay nyo na rin po ang desisyon dito po kay dating Pangulong Duterte. At ginigising din po natin ang Ombudsman. Bago naman po kayo magretiro, Ombudsman Martires, bigyan nyo naman po sana ng magandang kasagutan ang ginawa po kay dating Pangulong Duterte. Maalam po kayo sa proseso ng batas. Alam nyo po ang batas. Alam nyo po kung ano po ang nasa saad sa saligang batas. Lalo-lalo po sa proseso ng pagdakip. Tumama ba ang proseso ng pagdakip? Nakakuha po ba ng due process ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa? Tama ba ang ginawa nila na hindi na palabasin ang Villamor Air Base at tuluyan ng itong ilipad sa pilitan dalhin sa Netherlands, sa ICC, sa The Hague? Tama po ba yan? At nang matigil na po ang kayabangan nilang lahat. Kayabangan ng isang General Torre, kayabangan ng isang DOJ Secretary, kayabangan ng tinatawag na DILG Secretary, at kayabangan ng Pangulong Marcos na akala mong tama ang kanyang desisyon at ginawa. Di po ba? Sana po, mga kabayan. Kaya dito po, mga kabayan, siraulo na lang po. Gago at siraulo na lang umano ang Senado pagka itinuloy pa po nila ang impeachment ng Vice President. Bakit? Ano po sabi ni Atty. Guanzon? Mas mataas pa ba sila sa Korte Suprema? Mas maalam pa ba sila sa batas sa Korte Suprema? Sige nga. Mga gago at tanga na lang ang susuwail sa desisyon ng Korte Suprema. Una-una, labag na nga ang ginawang impeachment sa Vice President. Labag na eh. Ngayon, kung sinasabi po ng mga congressman na mga buhaya umano na tama ang kanilang impeachment, huwag kayong tumigil. Pagpasok ng 20 Congress, i-impeach nyo ulit ang Vice President. Ayan. Ganyan pa rin po ang gawin yung proseso. I-impeach nyo pa rin. I-impeach nyo pa rin ang Vice President sa kanyang confidential fund, lalong-lalo sa 125 million na sinasabi nyo. Yeah, i-file nyo ulit. Pwede na naman. Pwede na naman kayo mag-file na impeachment. Itong 20 Congress, gawin nyo. Gawin nyo. Kaya lang, tingnan po natin. Kasi, baka meron din pong mag-file na impeachment sa Pangulo. Maganda po yan, sabay. Hindi po ba maganda sabay? Ini-impeach mo ang Pangulo ng bansa.
At ngayon, gagawa ka rin ng sinasabing gawa-gawang issue ng Vice President. I-impeach mo ulit. Tingnan po natin kung sino unang may impeach. Ang Vice President po ba o ang Pangulo o ang Pangulo ng Pilipinas? Sino kaya sa tingin nyo ang unang may impeach? Sana po. Sana. Kaya nga lang po, nakakalungkot lang po. Yung kauna-unang impeachment na ipapile sana sa Pangulo, na disgrasya pa. Sino po yun? Di po ba yung Duterte Youth? Yung Duterte Youth Party List, hanggang ngayon, ay hindi pa rin po pinoproklama. Di ba? Ng COMELEC. Sila po yung kauna-unang magpapile sana ng impeachment sa Pangulong Marcos. Kaya lang po, napolitika pa yata. Napolitika pa yata. Diyan ka magtataka. Yung ibinoto ng mahigit 1 milyong Pilipino, hindi po naproklama. Pero, yung asawa ng speaker, napakaraming question, kinu-question ang kanyang pag-upo, yung asawa ng speaker. Pero, naproklama. Nakita nyo po, yung mga may issue ng citizenship na proklama. Ibang klase po ang ating gobyerno. Pero yung sinasabi nga po ng dati pang Duterte, may hangganan po yan. Pag-upo, pagka si BP Sara na po ang naging presidente ng Republika ng Pilipinas, napakarami pong makukulong, mga kababayan. Isang damukal na politiko, magnanakaw, mga buhaya umano, ang makukulong, na dapat talagang makulong. Kaya lang, marami na po silang pera at marami na po silang bahay sa ibang bansa na po pwede na po silang tumakbo, magliparan. Nakita po natin yan. Yung mga mayayamang politiko noong panahon ni dating Pangulong Duterte nawala sa Pilipinas ng 6 na taon, 7 taon pa. Nawala. Nagbalikan lang nung alam na po nila ang Pangulo ay katulad din po nila. Iisang karaka sila. Di po ba? Pare-parehas po sila. Kaya po nagbalikan na. Hindi po ba? At nawala na po ang mga kaso, naitsapwera na, nabasura na ang mga kaso nila, at naging mga politiko pa, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang ating dinagdag lang po natin yan. Maraming salamat po. Dito po mga kababayan, kawawa po. Hindi po kawawa ang Vice President. Ang kawawa po at talo ay ang taong bayan. Isang damukal na pera ang iginugol nila sa pagpapabagsak sa mga Duterte, sa Vice President. Pero sa bandang huli, lalabas talaga ang katotohanan kung sino po ang napakasasama na politiko sa ating bansa, na puro pang sariling interest lang ang hangarin sa ating bansa. Ginamit ang pera ng bayan sa ganito pong pang sariling interest. Dapat po managot ito. Kaya lang, sa tamang panahon pa, mga kababayan. At ginigising din po natin. Nagtatanong po tayo. Bago po tayo magtapos, tanungin din po natin, ano na nangyayari sa ating men in uniform? Katanggap-tanggap po ba? Katanggap-tanggap po ba ang ganitong pagpapatakbo sa ating bansa ng mga halal ng bayan? Wala po ba kayong gagawin? Action man lang? O questionin man lang ninyo ang ginagawa pong paglilingkod ng matataas na opisyal ng gobyerno, katulad ng speaker at pangulo? Wala po ba kayong say dyan? Men in uniform natin. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, maraming salamat po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po mga kababayan. At lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung panalangin at dasal po natin, lagi po natin isama ang pamilya Duterte. Ang Vice President, na talagang hindi po tinitigilan sa pamumulitika, at tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Siyempre po, kinatigan po, at siyempre po, lumabas ang katotohanan at hindi po pinag-ubra ng nasa itaas ang kasamaan, mga tambay. Hindi po nanaig ang kasamaan sa Vice President, mga kababayan. At siyempre po, yung pag-iingat po sa dating Pangulong Duterte,
Siyempre po, yung kanya pong buhay at kalakasan na maduktungan pa po at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.